martial law na nga ba sa Pilipinas? Naku po. Dahil ipakukulong na ba ang mga vlogger? Naku, itong issue na ito na kung saan tila ipakukulong daw ang ng mga vlogger. Kaya no, ang plano akala ninyo nilalanglang lang nyo mga vlogger, pero mas marami pa pong follower yan kasi sa mainstream media. Kaya nga po sir, kung yan talaga ang sinasabi ninyo, hindi dahil sa nakikriticize sa inyo kayo nagagalit, panindigan nyo yan. Kasi sir, ibabalik ko sa inyo yan sa panahon na kayo'y magtanong sa Banateros. Wala akong problema, mag-criticize sila sa amin, sabihin nilang bobo kami, sabihin nila kami, tanga-tanga kami dyan sa Kongreso. Pwede. Sabi mo yan sir Sabi mo yan sir. Sa'yo lang galing yan. Pwede namin kayo sabihin na bobo, tatanga-tanga. Sabi mo yan sir Panindigan nyo yan sir panindigan nyo. Wala akong problema yun. 24 oras, 365 days in a year. Pwede ho nilang gawin yun. Pero yung magpakalat ka ng fake news na hindi naman wala namang basihan. Halimbawa, no, I'm just using the issue that was thrown at me, no. Ako tinawag na drug lord, no. Tayong dalawa lang naman nag-uusap, Ali at si Pat, no? Tatlo lang naman tayo. Gusto ko sana kayong tanungin, kayo ba'y naniniwala na ako'y drug lord? Wag mo i-on the spot yung mga nag-i-interview sa'yo. Hindi, mali Hindi ko alam. Actually, sa totoo lang hindi ko narinig yan. Ewan ko hindi ko narinig yan yung drug lord si Barbers. Ewan ko kung sino nagbalita niyan. Sino ba nag-share niyan? Sino ba nagpakalat niyan? Sa totoo lang, pakisulat nga po dyan sa baba kung sino nagpakalat. Kasi hindi ko po alam yan Actually, narinig ko lang yan nung pinanood ko ito na meron palang issue na drug lord or something si Barbers. Hindi ko po alam talaga yan. Never ko narinig yan. So kung sino man yung vlogger na nagpakalat niyan, pakisulat nga dyan sa baba para tingnan ko kung ano yung pinagsasabi niya. So alam mo diba? kami, kasi nga, alam mo pag wala po kaming hinahabol. Wala po kaming attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech. Di nga. Gusto pa namin palakasin ito. Pero dapat po meron pong responsableng pagpapahayag, no? Meron pong Pero may problema tayo dyan, sir. May problema tayo dyan. Mamaya sasabihin ko ano yung problema natin. ika nga disiplina sa atin. Huwag po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura, pambabastos, dahil alam po natin yung mga anak at mga apo natin ay meron pong access sa social media. Sandali ho sir, una-una hindi ho responsibilidad dyan ng mga vlogger. Hindi kasi I think lumalagpas na po kayo sa responsibilidad ng mga vlogger at saka ng mga magulang. Alam nyo, eto sabi nga nila, naalala ko to yung sinabi ni Jim Carrey. Kilala nyo si Jim Carrey? Yung nagluto ng chicken curry. Si Jim Carrey. Si Jim Carrey, yung sa Liar Liar o sa Ace Ventura. O nakaluma-luma na yan. Sikat na artista yan Sabi, yung siya, i-introduce nyo na si Eminem. Si Eminem, yung palamurang rapper. Alam naman po natin yan. Sabi niya, in English pero tatagalogin ko na lang kasi mahina siya magtagalog Ako na magtatagalog. Wala namang problema sa lyrics ni Eminem kung ang mga magulang ay ginagabayan ng kanilang mga anak. Sa madaling salita, Representative Congressman Barbers, hindi responsibilidad ng mga vlogger na magpakatino. Hindi ko sinasabing kinukonsintuhin ko yung mga tarantadong vlogger Pero para sabihin natin na yung pagmumura, yung ganito-ganito, hindi ho responsibilidad ng mga vlogger yan na sabihan yung mga bata, wag kayo makinig. Hindi ho. Responsibilidad ng mga magulang yan na anong ginagawa? Ayun, nagchichismisan sa labas. Anong ginagawa? Ayun, nagsusugal. Kasalanan na ho nila kung marinig ng anak nila sa social media yung pagmumura ng vlogger.
Walang problema doon. Tandaan ninyo, sir, whether yan ay nagko-quote ng scripture, nagpipreach, or nagmumura, yan po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon as a freedom of expression. As a matter of fact, sir, meron pong jurisprudence dyan na ang I think it was putang ina ay expression. Ibig sabihin, hindi yan illegal, hindi po yan bawal. Supreme Court po nagdesisyon yan. I-google nyo po, sir. Kung ayaw ninyo, itanong ninyo kay Attorney Google. Katabi nyo yun, si Dan Fernandez. Meron po yan jurisprudence na yung expression na putang ina ay expression. So, ano ibig sabihin nun, sir? Kung expression yan, yan ay protektado ng ating saligang batas. Meaning to say, sir, we cannot say, oy, wag kang magmura, wag kang magbigay ng expression mo sa social media kasi may nanonood na bata. Sir, hindi na kasalanan ng vlogger yan. Kasalanan na ng mga magulang na hindi nila binabantayan ng anak nila. Kasalanan na po yan ng mga tarantadong mga tatay at nanay na walang ginawa ko hindi mag-inom, magchismisan, magsugal, at wala sa bahay. At higit sa lahat ng bababae at nanlalalaki. Gets ninyo? Responsibilidad ng mga magulang yan, huwag nyo nang ipasa sa vlogger. Ngayon, kung gusto ninyo morality, aba sir, umalis po kayo sa kamera, mag-preach na lang kayo. Yun, turuan ninyo ang taong bayan, mga Pilipino na maging morally good. Wala namang problema dun eh. Pero as a congressman, as a lawmaker, anong sabi ng ating batas? You cannot, diba? You cannot pass any law abridging freedom of speech. Walang batas na pwedeng gawin na lalabanan ng freedom of speech. Mr. Congressman Barbers, hindi ko maintindihan kung anong purpose ng hearing na ito. Supposedly, meron tayong tinatawag na hearing, it's because in aid of legislation. Ibig sabihin, kaya kayo may hearing para gumawa ng batas o di kaya amendahan ang existing na batas. Kaya hindi ko maintindihan kung para saan itong hearing na ito. Malinaw pa sa malinaw na nasa konstitusyon natin na lang pwedeng gawing batas para harangan ng freedom of speech. Ngayon, sir, you might say, freedom of speech is different from libel o kaya malicious imputation sa isang tao, di kaya defamation. Correct. You are right. There is a limitation sa freedom of speech. Kaya nga pumapasok ang libel, pumapasok ang slander, pumapasok ang defamation. Pero sir, may batas na po tayong ganyan. As a matter of fact, sa fake news, may batas na rin po tayo dyan. Hindi ko maintindihan, sir, bakit hindi natin alam to? Hindi mo pa po ba alam yan? O nagtatanga-tanga lang po ba tayo? Lahat ng binabanggit ninyo dito sa interview ninyo ay batas na po. Kung merong agree ako sa iyo, sir. Yung nagpakalat ng fake news sa iyo, idemanda mo. Kasi may batas dyan. Huwag mong demanda ng libel. Ang hirap magpatunay na merong malicious imputation dyan eh. O yung, sorry. Merong actual malice. Mahirap patunayan yan sa husgado. Pero, about fake news, meron yan. May batas sa fake news. Tama po ba ako, sir? Don't tell me mali ako. Kasi, taalala ko yan. Pinag-aralan namin yan nung panahon na nasa PCOO si Madam Mocha Uson, si Assistant Secretary Madam Uson. Pinag-aralan namin yan. Ano ang fake news? Sa ano yung nagkamali lang? Yung wrong news. Kasi fake news, sasabihin natin, di ginagawa na mainstream media. I doubt. Pero wrong news, sigurado ko, maraming wrong news ang nagagawa ang mainstream media.
Kaya nga, we have to define fake news from wrong news and ano yung pwedeng parusahan ng batas. Di ba? Kaya nga sa fake news, may intentional na magpakalat o mag-misinform ng tao. So, ibig ko lamang sabihin, existing law na yan. Ano pa ang gusto ninyong gawin? Bakit may hearing? Kaya tuloy, ang taong bayan, pinagdududahan ng inyong motibo. Na ang motibo ninyo ay talaga i-threaten or takutin o warningan ang mga kumakalaban sa administrasyon o di kaya dyan sa pakpeking Panginoon ninyo. So sana ipaliwanag mo, anong batas yun na gusto ninyong ma-produce from this? Yan ang dapat nyong linawin. Ngayon, kung kayo ipapayag na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news, doon ho natin ipakita dyan sa hearing na yan. So, mapapatunayan nyo naman, Kong, na kasi nga, nasa payroll ninyo ng nasa payroll ng mga illegal na pogo. At saka drug lords. Itong mga, Ang ganda ng tanong ni ma'am. Ang ganda. Kasi statement yan ni Barbers na ikinukonek niya sa Pogo, ikinukonek niya sa ang funder daw niya, mga drug lords. Ang tanong niya, mapapatunayan nyo kaya? Na ganyan. Kasi ako, ewan ko kami, sa totoo lang ako ilang beses na po ako nakatanggap ng tawag. Hindi lang spam text hindi lang spam email Pero aside from, sa email nga, meron ako natatanggap na gustong mag-sponsor sa aking mag-advertise, ika nga. O di kaya pumasok ako sa isang, alam mo yun, betting. Yung bet yan, eto betting talaga to. Dan Fernandez Hindi to yung vetting mo. Yung betting. Ibig sabihin yung bayad-bayad, yung sugal. Pumasok ako dahil sabi nga nila, Banat Bay, bawat video mo, maabot ng ganito kalaki. Alam mo, laki ng kikitain mo dyan. Pasok ka na sa sugal. Kalagitnaan lang ng mo, i-announce mo. Ako walang problema ako sa advertisement. That's part of life. Kahit mainstream media, nag-advertise. Pero, sinisigurado kong hindi sugal. Bakit? I am. Actually, we are. The entire Banateros, yan ang prinsipyo na aming pinangahawakan. We are against gambling. So, sir, anong sinasabi ninyo na at mapapatunayan nyo ba na merong kinaugnayan ang Pogo? At yung sa drugs lalong-lalo naman. Kaya nga gusto namin balik si Duterte para mamatay lahat ng addict.